Ito ang kasaysayan ng pastor na nahulog sa isang magandang dalaga na mayroon ng gwapong nobyo. Totoo bang pinapatay ng pastor ang nobyo ng dalaga upang mapasa kanya ito? Bakit ayaw ng dalaga na ibigay ang kanyang cellphone sa mga pulis? Ano ang kanyang itinatago? Sino-sino ang may impluwensyang kaibigan ni pastor? Matutulungan kaya siya ng mga ito? Kilalanin natin si Pastor Dimver Andales. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Ang pagmamahalan ni Adrian at Joan ay nagsimula sa Liceo de Cagayan University taong 2019. Maganda at gwapo ang magkasintahan. Parehong sumasali sa mga pageants at tila couple goals ang mga posts sa social media. Si Adrian Rovic, si Fornelius, ay 24 na taong gulang. Ipinanganak noong ika-26 ng Abril 1999, isang civil engineering student. Sa kanyang pinasukang kolehiyo ay naihalal siya bilang Mr. Liceo University Games 2019, habang ang nobyo naman niyang si Joan Lionel Orong ay isang industrial engineering student na ilang beses na ding sumali sa mga pageant. Noong unang taon niya sa kolehiyo ay agad siyang nanalo bilang Miss Liceo University Games 2015 at noong 2014 naman ay hinilang siya bilang first runner-up ng Miss Silka 2014. 2 taon ang tanda ni Joan sa kanyang nobyo. Ano naman ang kinalaman ni Pastor Dimver Andales sa dalawang kolehiyong estudyante? Si Pastor Dimver Dulman Andales ay isang maimpluwensyang pastor. Pinangungunahan niya ang pinakamalaking Baptist Church sa Lapasan, Cagayan de Oro, ang Lapasan Baptist Church, na itinaguyod noong pang Marso 1986 nang pumunta ang mga misyonaryo mula Estados Unidos na sina Bruce at Jean Rice. Sa edad na 16, ay nagsisimula ng mangaral si Pastor Dimver. Nang madawit sa issue, ang kanyang pangalan ay nasa 51 taong gulang na siya. Siya ang itinuturong mastermind ng pagtapos ng buhay ni Adrian at sugar daddy ni Joan. May kaugnayan din siya sa ilang mga politiko at dating kingpin ng Cagayan de Oro, gaya nina Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Mirando Abante Jr., na isa ding Bible Baptist pastor at nagtatag ng Believers League for Morality and Democracy o Bible Mode sa Santa Ana, Manila. Taong 2023 sila nagkakilala sa isang Bible conference ng Bible Mode ni 6th District Representative Benny Abante Jr. sa Quezon City. Mayor Rolando Clarex Uy, kung saan maaalalang nakuhaan pa sila ng larawan noong Hulyo 2022. Makikitang hindi mapigilan ni Mayor Clarex Uy na mapaluha habang hinaharana siya ng kanyang kaalyado sa politika na si Pastor Dimver at ng choir ng Lapasan Baptist Church ng isang awit ng kaarawan at panalangin. Noong 2022 ay sinubukan ni Pastor Dimver na tumakbo bilang konsehal sa ilalim ni Mayor Clarex Uy. Ngunit natalo siya sa halalan at napunta lamang sa ika-14 na pwesto. Tumulong na lamang siya bilang volunteer sa City Hall noong unang bahagi ng pagiging mayor ni Uy. At si Mayor Vicente Dongkoy Emano, na inilarawan pa ni Pastor Dimver bilang political kingpin ng Misamis Oriental at Cagayan de Oro. Pumila pa si Pastor Dimver para lang makausap si Mayor Dongkoy at inimbitahan ito sa darating na anibersaryo ng kanyang Baptist Church sa Lapasan, kahit pa sinabi ng ibang evangelical leaders na mahirap itong imbitahin. Sinabi naman ni Mayor na susubukan niyang pumunta at hindi din naman inaasahan ni Pastor Dimver na makakapunta ito. Kaya laking gulat niya nang magpakita ang mayor doon. Doon umuno nagsimula ang pagkakaibigan nila. Aniya, Mayor Emano became my friend and I always went to his office. Ang kaibigan niyang si Mayor Clarex Uy at Mayor Dongkoy Emano ay kilalang magkaribal sa politika. Paano nagkaroon ng love triangle sa pagitan ng tatlo? Gabi ng ika-9 ng Mayo 2023. Pagkatapos mag-gym ay dumiretso na si Adrian Fornelius sakay ng kanyang motor papunta sa 13th Street sa Barangay Nazareth, Cagayan de Oro.
upang kitain ang kanyang trainer at makapag-ensayo para sa sinalihan niyang pageant na Mr. Cagayan de Oro 2023. Pagkababa ni Adrian sa kanyang motor ay tinabihan siya ng gunman na sakay ng isang motor. Pinahubad ang kanyang helmet bago binaril at saka humarurot palayo. Naitakbo pa si Adrian sa Northern Mindanao Medical Center kung saan sinubukan pa ng mga hospital staff na isalba ang kanyang buhay. Ngunit ilang oras lamang pagdating ng 12:30 AM. Nang ika-10 ng Mayo ay binawian siya ng buhay dahil sa severe head injury from a bullet wound. Unang suspetsa ng mga otoridad na may kinalaman sa pageant ang pag-atake na ginawa kay Adrian dahil papunta ito noon sa kanyang trainer. Ngunit hindi naniniwala ang family ni Adrian na magagawa ito ng isang tao para lamang makalamang sa isang contest. Matapos ang ilang buwan ay nagsilabasa ng istorya, screenshots at iba pa sa social media at kumalat ang balitang ito ay isang crime of passion dahil sa pagkabaliw sa pag-ibig ng asukal de papa o sugar daddy ng kanyang nobya na si Joan Lionel Orog matapos nitong piliin si Adrian kaysa sa kanya. Si Adrian at Joan ay naging magkasintahan noong ika-24 ng Agosto 2019 nang masawi si Adrian. Ika-30 ng Abril 2023, nagpost si Joan ng mala prenuptial photoshoot nila ni Adrian na suot ang kanilang college ring. Ika-8 ng Mayo 2023, nagpost pa si Joan ng pre-graduation photo niya na may caption na "Cheers to everyone who said I wouldn't make it. Your girl is grad waiting." At shinare pa ito ni Adrian sa kanyang Facebook na may caption na "Congratulations, Lovey, so proud of you." Kinabukasan ng gabi ay tinambangan na si Adrian at tuluyan ng pumanaw pagdating ng madaling araw. Bumuhos ang pakikiramay sa pamilya ni Adrian at kay Joan, lalo na at malapit na ang araw ng graduation nito. Sabay sanang aapak sa entablado si Joan at Adrian na parehong nasa engineering ang kurso. Civil engineering si Adrian at si Joan naman ay industrial engineering. Panay ang post ni Joan sa kanyang Facebook ng mensahe ng pagmamahal, pasasalamat at masasayang litrato at video nila ng kanilang pagmamahalan bilang magkasintahan. Ika-28 ng Mayo 2023, habang nakalamay si Adrian ay ipinost ni Joan ang isang makabagbag damdaming ginawa ni Adrian para sa kanya. Makikita dito ang isang mensahe ng pinagbilihan ni Adrian ng singsing noong ika-4 ng Mayo upang ibigay sa kanyang darating na kaarawan. Ayon sa kanyang caption, ay naliwanagan siya kung bakit nag-My Day pa si Adrian ng pagbati sa kanyang kaarawan noong May 8, kung bakit May 4 pa lang ay bumili na ito ng promise ring dahil hindi na pala siya aabot sa kaarawan ni Joan. Ayon pa sa caption ng post ni Joan, "It all made sense now. Why nag-My Day kag birthday greeting sa ako last May 8? Why nagbay kag promise ring sa gift May 4 pa lang? Because di na di ay kaaabot sa ako birthday." Ika-27 ng Hulyo 2023, ipinost ni Joan ang kanyang pag-akyat sa entablado upang i-receive ang kanyang diploma habang hawak ang larawan ni Adrian. Kasama sa dumalo sa kanilang graduation ang ina at kapatid ni Adrian. Bandang Agosto 2023, ilang buwan ang lumipas habang unti-unti nang nawawala ang ingay sa pagkamatay ni Adrian ay muling sumiklab ang balita na parang kahapon lamang nangyari. Pinagpiestahan ng mga netizen ang mga nag-leak na convo umano ni Joan at isang kaibigan ukol sa kanyang sugar daddy. Nagsilabasan ang kaliwatkan ng opinyon ng mga tao sa kaso at dito na rin nadawit ang pangalan ni Pastor Dimver. Kumalat sa social media ang mga convo na sinasabing si Pastor Dean daw ang nagbibigay ng needs, wants at pati na pangmatrikula ni Joan simula pa noong 2017. Ayon sa iba ay alam daw ni Adrian ang tungkol dito at maging siya ay nakikinabang sa mga ibinibigay ng pastor kay Joan, gaya na lamang ng i-post ni Adrian sa kanyang FB noong ika-7 ng Agosto 2022 ang pagpapabless nila sa motorsiklong Yamaha NMAX na binili ni Joan para sa kanya. Sinabi ng mga komento ukol dito ay paano siya makakabili ng motor kung isa lamang siyang estudyante at wala pang trabaho.
Ayon sa mga balita ay umaabot sa milyon ang naibigay ng pastor kay Joan gaya na lang ng isang bag na nagkakahalaga ng 24,000 piso. Minsan din daw nitong dinalaw si Joan habang may event siya sa stall ng Globe upang bigyan ng bulaklak. Ilan sa mga claims sa social media ay nakapagtataka na panay ang post ni Joan ng sweet messages at pictures nila ni Adrian, ngunit walang ni isa na humihingi ng hustisya. Ito daw ay dahil alam niya na mangyayari ito kay Adrian at kilala niya kung sino ang may sala. Nagsimula ding maghinala ang pamilya ni Adrian kay Joan nang tumanggi itong ibigay ang kanyang cellphone sa mga otoridad at i-open ang kanilang social media accounts para sa investigasyon. Sinabi din ng iba na biglang nagbura si Joan ng ilang bagay sa kanyang cellphone at social media gaya ng messages na tila may itinatago o pinagtatakpan. Ipinahack ng pamilya ni Adrian sa isang IT ang cellphone na gamit nito. Iyon umano ang lumang cellphone ni Joan na binura ang lahat ng laman bago ibinigay kay Adrian. Nagawa ng IT na ma-recover ang mga na-delete na larawan, mensahe at files mula sa cellphone. Nagsimulang kumalat ang mga screenshot ng convo na di umano ni Joan at ng kanyang kaibigan ukol sa kanyang sugar daddy at dito na naikabit ang pangalan ni Pastor Denver. 12 ng Agosto 2023, matapos ang pagkalat ng mga larawan at pagkakadawit ng kanyang pangalan ay nagsalita na si Pastor Denver na pumayag magpa-interview sa IFM-CDO. Doon ay tinanong kung kilala ba niya si Adrian. Kung saang sinabi niya, sa tanong kung kilala ko si Adrian, ang pagkakakilala ko kay Adrian ay yung tagalapasan siya. Nang tanungin kung kilala niya si Joan ay sinabi niyang, about sa girl, yes. Kilala ko rin siya because may friend siya before na friend ko rin and because of that, I know her. Tinanong din siya ukol sa larawan na kumakalat online kung saan naroon siya sa lamay ni Adrian. Nasinagot naman niya nung na-meet ko ang family ni Adrian. Nakita kong may needs sila. At dahil doon, kumilos ako kung paano makakatulong, kung paano mag-a-assist. Sa kaso naman daw ay wala pa siyang natatanggap na summon mula sa kapulisan para maimbestigahan siya. Itinanggi niyang may kinalaman siya sa nangyari kay Adrian at wala umunong basehan ang mga ibinibintang sa kanya. Tinanong niya din kung bakit matapos ang 4 na buwan ay doon lamang siya nadawit. Aniya ay gawa-gawa lamang ito ng mga nais siyang siraan, lalo na at tatakbong konsihal ang kanyang anak sa darating na Oktubre. Setyembre 2023 ay sinabi ng lawyer ni Pastor Denver na trial by publicity ang ginagawa sa kanyang kliyente. We really want the kid to be brought to justice, but it would be an injustice to charge the innocent. Dagdag pa niya, nanawagan din ang pastor sa publiko na maging mapanuri sa mga nababasa nila dahil galing sa mga dummy accounts lamang ang mga post na ito. Aniya ay nasa Bukidnon siya kasama ang kanyang pamilya nang mangyari ang krimen. Nagbabala din siya na sasampahan ng kaso ang mga nagkakalat ng mapanirang puri na akusasyon sa kanya. Ayon sa ilan pang mga balita, labis na selos ang naramdaman ng pastor matapos mag-post ni Joan ng mala prenup pictures nila ni Adrian suot ang college ring nila. Sa iba naman ay sinasabing isang promise ring ang suot ni Joan kaya nagalit ang pastor na handang iwan ang kanyang asawa at anak para kay Joan. Kumalat din na planong iwan ni Joan si Pastor Denver sa oras na makagraduate sila ni Adrian na ayon sa mga kumakalat na convo ay galing din ang ibang pangmatrikula nito sa ibinibigay ng sugar daddy ni Joan. Matapos naman ang pagpo-post ni Joan ng mala prenuptial pictures ay kinumpronta di umano siya ng pastor at pinapili kung si Adrian ba o siya ang pipiliin. Nang piliin ni Joan si Adrian ay inakusahan siya ng pastor na pineperahan lamang siya nito at nagbanta na papatay niya si Adrian. Ngunit binaliwala lamang ito ni Joan. At 2 araw lamang ay ginawa na nga ito ng pastor. Sinasabing bagamat hindi pinapaniwalaan ni Joan na gagawin talaga ng pastor ang kanyang banta, ay naging balisa umano ito kaya napadalas ang pagpo-post sa kanyang social media. Sinasabi ding nagbakasyon agad ang pastor at si Joan sa Camiguin ng 2 araw matapos ang insidente, ngunit wala pa itong pruweba. Ang kumalat naman na larawan ng pastor na nasa lamay ni Adrian ay makikita sa post ng ama ni Adrian na si Andrew Bimbo Santibanez. Nagpasalamat ito sa pagpe-pray over ng pastor at makikitang malapit ito kay Joan. Naibalita din na habang nasa lamay ay pasimple na sinabihan ng pastor si Joan na siya ang dahilan kung bakit pinatay si Adrian.
Adrian ang tuluyang pag-aresto kay Pastor Denver. Ang mga otoridad naman sa kabilang banda ay nagsasagawa ng kanilang investigasyon para sa case build-up ng kaso ni Adrian. Isang CCTV footage ang nakuhaan nang maganap ang pananambang kay Adrian. Ipina-enhance nila ang video upang mas matukoy ang mga salarin. Nakita dito na ang motor na gamit ng mga salarin ay isang Baobab tri-cab. Nakalikom ng mahigit 10 witness ang mga prosecutor. Nagmatch umano ang mga detalye na ibinigay ng witness sa description ng mga kalalakihan sa CCTV. Nakita umano ng mga witness na lumabas ang 2 tao mula sa tri-cab, habang isa sa mga saksi naman ay positibong kinilala si Junior Pastor Jether Nonot alias Kuya na isa ding pastor sa Lapasan Baptist Church. Siya ang sinasabing nagsilbi bilang driver at lookout ni Pastor Andales. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ivan Viñas, crime of passion o obsession ang naging motibo sa krimen dahil ayon ng isa sa mga suspect na mapunta ang nobyo ng biktima sa iba. Ika-16 ng Oktubre 2023. Sa bisa ng arrest warrant ay inaresto ng mga pulis na Pastor Denver Andales at Junior Pastor Jether Nonot. Itinanggi naman ni Pastor Jether ang kaugnayan niya sa krimen at sinabing siya ay nasa bayan ng Initaw sa Misamis Oriental noong umaga ng araw ng krimen. Bumalik siya sa Lapasan Baptist Church mga 5 p.m. at natulog bandang 8 p.m. matapos asikasuhin ang kanyang anak. Base ito sa ebidensya na ating nakalap. At the same time, sa case process build-up, napatunayan talaga natin kaya yan ang mga pangalan na lumabas. Saad naman ni Nazareth Police Chief Police Captain Byron John Ratunil. Hanggang ngayon ay mariin pa ring tumatanggi si Pastor Denver na may kinalaman siya sa krimen. Dinala ang mga suspect sa Cagayan de Oro City Jail sa may barangay Lumbia para ma-detain. Matapos maibuk sa himpilan ng pulisya ay pinayagan namang mag-undergo ng medical check-up si Pastor Denver matapos magreklamo ng pananakit ng dibdib at ulo. Si Joan Orog naman ay nasa ilalim pa rin ng protective custody ng PNP. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan at magulong love triangle ni Adrian, Pastor Denver at Joan? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.